Welcome to the Teen Talk. Okay, go. Today we're gonna talk about the film title Ilaw. directed by Nilta. But before we proceed our podcast, we have some invite lovely guests here. First, we have, what's your name po? Paula Gardiner. And you, Ate? Thank you. Joseph Aguinaldos. Next is, Delia. and we're here to talk about Lina. Before But- our podcast begin, ano nga ba yung film ng Ilaw na yun? Yung Ilaw na yun is about two friends, di ba? Yes. Two friends na despite their hardship, like yung isa nabulag, and then yung isa hindi makalakad due to accident, pero they're still determined to attend their schools. Lalo yung yung parang tumaano pa sila sa ilog, like Oo nga. oo. Parang kwento lang ng mga magulang natin eh. Pero totoo pala siya nangyayari. Pero until now, alam ko, nangyayari pa rin siya. Lalo na yung sa mga liblib na lugar, yung mga nakatira sa... Malayo pa yung body. Oo. As a student, how does the film highlights the value of education in the lives of these two characters? Paano pinapakita ng film natin yung kahalagahan ng education? Yeah. Sa akin as a student na napanood namin yung pelikula na yun or film, yung pinapakita lang dito is yung kahalagahan nga ng education. At pinakita yun ng dalawang character na kahit malayo yung bahay nila or yung may nararanasan sila physically and feel ko hindi lang physically, pati mentally. Kasi yun nga, nararanasan nila yung bullying lalo na sa loob ng eskwelahan kasi yun nga, di ba, yung dalawang student kasi na yun, or character na yun, is dumadaan sila sa ilog or malayong lugar, malayo yung lugar nila para lang makapag-aral or makapasok sa eskwelahan kahit wala silang pera, kahit yung pera nila isakto lang para sa pangkain nila is May ataw sa walang pagkain eh. Hindi wala talaga, zero talaga Hindi sila. ko kawawa. ayun. Pero pumapasok pa rin talaga sila. Parang yung mga sinasabi ng mga nanay natin, no? Ayun nga, na kailangan ko pa doon Pero na ano? at first, hindi Totoo? ako naniniwala kasi parang ang unbelievable niya. Yung una din ako na, ay, tumatawid kayo. Parang namulat tayo na parang kahit anong pagsubok ng natin sa buhay, mas mahalaga pa rin yung portion natin, yung gusto natin, or yung education na meron tayo ngayon. Tsaka di hadang yung kapansanan sa pag-aaral. Yeah, If you lalo want, tayo. he will. Kung gusto mo Wow. talaga isang bagay, pagpusigil mo, di ba? Ganun sila dalawa. Kahit may nararamdaman sila, hindi pinito lang sumabok sa mga pagsubok. Ikaw naman, guys. So pinakita dito yung mahalaga ng education na yung pag-asa and oportunidad para mas maging maayos yung kinabukasan natin. Oh, Next. next question. Next question. Di ba ako, second sa akin, this film highlights education kasi regardless sa ano nangyari sa kanila, continue pa rin sila to study. Like, hindi talaga nila sinukuan yung education nila in order to have a better future. Maganda rin na hinighlights doon ng movie na sa education, kailangan mo talaga ng kasama mo tao. Kasi, ang hirap magbuhay mag-isa eh. Parang siya yung mag-aan sa'yo. Mahila pa tayo. Siya yung magiging ilaw ko. Siya yung magiging ilaw sa daanan. Kasama kita sa pagdating ng aeroplano. Kunyari, dalawang tao kayo. Tapos, kung ikaw lang mag-isa, syempre matatakot ka, mahihirapan ka. Pero pag may kasama kang kaibigan or naging ilaw Lalo mo, na pag influence ka. Paano pag walang ilaw kaibigan? Which part of the film stood out the most and why? Anong part yung film like parang sobrang binangon ka. oo, like yung hanod sa buhay, parang nabuburin ka na, tapos bigla ako sa'yo. Ikaw, yun mo, one part. Go with it. Ako, feeling ko yung part na na nakita ko yung parents niya na, di ba yung parents niya na like is bulag? Kung na hindi ko naalata yun na bulag kasi nagsasalita lang siya, tapos kala ko nakatingin siya Diba? sa nakatingin siya sa tao. Kala ko rin. Yung sa, yung nagsasa, yung asawa niya,
Tapos kala ko hindi siya bulag, kaya nagulat ako nung may hawak siya na pangalo. Pero sa bulag. Bulag pala. Tapos nakita ko doon, parang nagulat ako doon na mas mahirap pa pala yung kalagayan ng ibang tao kasi sa nararanasan namin. Nararanasan ko, mas ng pamilya. So, yun. Sa akin din, katulad lang din kay Ayos na ano, bilang na-stood up din ako sa situation na ganito, may ganun palang tao na ano, kasi ako nagreklamo na ako sa buhay ko sa situation Mas may mas nahirapan makapagpag sa parang, may mas, na-realize ko na hindi pala dapat na magreklamo ka sa Like buhay. yung parang yung hirap mo nandito pala, yung hirap na nakakapit na. Kahit May ano pala talaga tayo. May sarili-sarili talaga tayong storya. totoong story ba yun? Or hindi? Oo. Eh, siguro, Hindi, hindi. maybe scripted film lang siya. Pero parang marami siyang nangyari araw. din talaga. Maraming araw na mabuha. Kung maganda dito tayo, dito sila eh. Next time. Next time. Hindi pa sumama na sa kumain ka. Kasi lang naman pala. Siyempre, yung gusto nito guys. Bakit? Anong part ng film yung parang, wow, Yung nagtulungan. Yung nagtulungan sila. Tawag yung nagtulungan sila. Ginamit ni Ilak yung ano. Yung nagtulungan sila na ginamit ni Ilak yung katawan niya, tapos yung ginamit naman ni Ethan yung mata niya. Kapag pinakita dito yung sakripisyo nila na magkasama pero kaibigan nila, magkakaibigan nila, o kaibigan nila, pero nagtirang na walang iwanan. Kahit yung kaibigan mo, walang-wala no. Hindi mo kasi basahin yung mga gamit o kaya manin dyan. Kung paano talaga yung kaibigan mo, tatanggapin mo siya ng Si Relisto Bando. Sino G? Gino? Kasama ka sa aeroplanong paglipad. Okay, next question. Hindi ako pa. So po, Ay, tapos na pala ako. Ay, ako na lang. Yung part na nag-stood out doon sa akin, is parang kaya sa bigay talaga. Like, ang dami nangyari sa kanilang dalawang magkaibigan, pero yung bonding nila ganito pa rin, hindi talaga sila nag-perfect. Unlike na yung mga, today's mga kaibigan ngayon, madami ng, alam mo yun, parang, oo, betrayal, gusto nila yung betrayal, pero yung film na yun, parang nagpakita rin talaga ng true friendship. Other than education, true friendship na nag-stood out sa akin. Next question, last one question for these guests. What are your reflections or realizations after watching the film? Ano yung parang na-realize nyo after watching the film? Sa akin, ako na naman. Sa akin, like kanina pa namin sinasabi na yung nag-realization namin na totoo pala talaga nangyayari yun. Na yung mga kwento ko lang na totoo pala talaga nangyayari yung lalupad ko sila sa layo para ng mga bata. Alam ko talaga, wala lang yung parang kwento ka na lang. Sa akin yung realization ko is yung one tsaka two din. Pagsamahin ko na realization ko na mahalaga yung pag-aaral na mahalaga yung edukasyon bilang nabubuhay dito sa mundo. Mahalaga may knowledge ka about sa nangyayari dito. And yung second ko naman, yung sinabi ko nga na mahalaga hindi ko din alam, nakakalimutan ko na. Na-realize mo after mo pala so, na-realize ko na, swerte ko din pala kahit pa paano na pamilya, sa pag-aaral, kasi nakakapasok ako na walang ninaramdam, naging pagod lang. Then, tawag yun, hindi ko iniisip yung iba na may nahihirapan pala. So, then, ganun din feeling. Parang ang swerte ko lang sa part na parang nabibigay lahat ng attention sa akin, yung kailangan ko. Tapos yung iba, sobrang hirap pa na. Yun lang, sobrang swerte ko lang sa akin. Bakit naman ito yung pag-aaral natin kasi, hindi naman lahat, kaya mga pag-aaral dito. Hanggat pinagkapagod sa'yo, pag-aaral ka. Di gaya nung sa movie ng dalawang silang kaibigan, di ba? Walang-wala na sila, pero hindi pilitan nila makapagtapos sa pag-aaral. third entry, nakuha nila yung position na. Ganun yun. Kung may gusto kong paghirapan, May tiyaga, may nilaga. Nilaga. hindi may sinigang. Ayos na. Yes. Sa akin, dagdagan ko lang yung realization. Yung realization ko din is, Wala. wala na naman. Yung realization ko is, magpatuloy yung tayo. Kailangan natin ng determination sa buhay. And sipag. Highlights nyo na, sipag,
tsaga, tsaka determination. Paano? Siga, siga. Paano dyan? Sipag pala. Paano dyan? Sipag, tsaga, tsaka determination. Wow! At baka, Yung may pag na yung makakamit natin yung aeroplano. Tama kayo? Yan lang aming maikling sabihan tungkol sa Ayun yun ang mga ano. Ito ko na lang sa'yo. pero maganda yung movie. Malungkot niya eh. totoo, kahit pa paano kakalungkot siya, pero ang dami mo rin talaga matututunan. Like sa mga sinabi namin, magkakaiba kami ng mga natutunan, mga nag-stood out sa amin, yung mga scene, yung iba sa education, yung iba friendship, kasi bigla na kami sa education. So, doon na nagtatapos sa akin sa podcast. Thank you everyone. Again, my name is Kadimar Jendramonat, your host. I am Ernie Alamotos, one of your hosts. And again, who are you? Ako na ganyan Aray sa likod. Yusef! Again, this is a team. Dean Talks. Bye! Bye!